The people in the island of Marinduque, about 170 kilometers south of Manila, have been opposing the mining for almost 4 decades. Marinduqueños suffered a series of mining-related environmental disasters. The 3 towns in the north of the island were severely affected by the impact of the mine tailings. Their livelihoods were destroyed. The balance in their environment collapsed. Tens of children have already died and hundreds more are dying. Since the mining started in 1969, Placer Dome, the Canadian transnational mining giant, used to co-own and manage the Macopa Mining Corporation. In 1996, when a badly sealed drainage tunnel in an old mine pit burst, a massive of toxic mine waste spilled and covered the long 26 kilometers river. A year later, in 1997, Placer Dome has turned Pontius Pilate, washed its hands of the troubled island, divested from Macopa, packed its bags, and said goodbye to the Philippines. To hold back the silt from the mine waste, Macopa Placer Dome built an earthen dam in 1991 on Magilla-Gilla Valley, the mountainous headwaters of Mogpog River. On December the 6th, 1993, the dam collapsed, releasing a massive of mine waste that flushed into the river, destroying the natural balance of the environment and the livelihood of the people in 26 villages. To this day, people are suffering a horrifying disease. Macopa's resident manager, Placer Dome Steve Reed, denied any responsibility. Paano pa magagamit for irrigation purposes yung tubig na yan? Samantalang ang report ng Land and Water Management Bureau analysis, it contain excessive amount of sulfide. So, and ang sa recommendation nila, it is unsuitable and even dangerous for irrigation purposes. Diyan lang umaasa yung mga magsasaka namin. Water alone without any solvent is alkaline, but these steel supports at water level show serious erosion. There can be no doubt that there's a strong acid content in the water, which is eating through the steel. It is most certainly coming from the mine tailings. Talagang mapanganib. Marami nga daw nagsakit-sakit sa baba. Oh, marami. Indeed, this river is dangerous. Many people have already been infected, and among them is a grandmother. Ito po ang naging sanit ng pagtawid-tawid ko dyan sa tubig. Itong paa ko, nangangati. At saka itong aking kamay, pagka yung nagkakapaghinaw ako sa tubig dyan, at kami nagsasalandra, ito ang nangyayari. Tinutubuan ako ng allergy. Gano'n ho katagal na yan? Simula po nang nagpaawas dito ng tubig na ako. Matagal na ito. Naipa-check up nyo ba yan?
Nung una-una po, pinapatsit ako ito lagi. Di lang libo ang gastos ko na dito. Simula nang magkumapit sa akin itong kong ito. Sumasawa na nga ako magpa-doktor. Yung ilan-ilan doktor na, Santa Cruz, hanggang dyan kay... Pero pag yung madalang akong tumawid dyan sa ilog na yan, yung magaling nang hindi naman magano ay mapapahi itong piklat na ito. Pero pag ako tumawid na naman, kakati na naman, saka itong mga kuwan ng daliri ko, namumula-mula. Kating-kati. Kahit anong gamot ang gawin ng kuwan sa akin ng doktor, walang mangyari. Pinipisi ko na lang to sa kati. Pinipisi ko na lang para hindi nga magsugat sa kakakamot. Hugasan ko munang mainit na tubig, mainit-init na yung tatagal kong mainit. Pero hindi pa rin umaalis yung kati. Ang ginagawa ko, pinipisi ko na lang. Kung ako daw itatawid at tatawid, talagang hindi ako gagaling. Eh paano ba naman, nasa kabilang ilog kami, wala namang hanging bridge dito sa lugar namin. Ang hanging bridge ay nandun sa Ilaya. Eh iilaya pa ba naman ako para doon ako tumulay. Dito yung tubig ba? Palagay mo may mga isda pa? Wala man pong natakbo. Kahit ba yung lumalangoy sa ibabaw, yung kung tawagin ay ikutong tubig. Wala ka pong makikita, no? Dahil ang tubig, pagka yung malinaw, ang lumalabas, ang umaano ba yung mga bula, kita yung bula dyan ng tubig, yun ang umiibabaw bula ng tubig bago ang tindag na latak. Para bang yung apog na tumindag dun sa sa tubig. Kahit tipon? Halos lahat? Wala akong nangyayari. Kahit kung tawagin dito yung bang kalabay o bagtok. Walang, kahit suso. Hindi katulad nung una na kami, pag walang ulam, dyan lang naninikop kami ng bagtok, suso, hipon na yung mga kayang naming mahuli. Wala ka man lang makikita. The grandmother was quite right. As I look closely, there are no fish, no insects walking on the surface of the water. Nothing. There is no visible life. The only movement is the flow of the water itself. I grew up near the river and the sea. I have seen many natural environments in this lifetime. But looking at the surroundings of this breathless river with its bizarre image and its strange, dazzling, rusty colors, make it seem as if I'm in a strange dream. May tubig po din niya. Lubog ng tubig. Patay na ilog na ito. Patay! Patay na ilog. Ng markapo. Hindi mo pwede pagkinabangan. Ginahasa? Ano? Oo. Tama ba yun? Ginahasa? Oo. Ginahasa. Ginahasa? Pinagsamantalan yung virgin puris. Oo! Pinagsamantalan nila. Langya talaga. Tinambakan, no? Oo. Yan yung mismo materials na iniwan yung markaper na siyang bumabagsak dito. Ito ang kasamahan. Ito. Tinan mo yan, tinabunan yan. Eh di saan ang uwi niyan? Sa bayan. Oo, bayan. Kaya pag malakas ang Mugpog, ano? Oo, mugpog yan. Dahil yung ando sa isa, buwak naman ang naiptuhan. Sa kabila. Yung dating mina roon. Sa aming isang pag-aaral, nakasama ko yung mga MS and PhD students namin dito sa CEFAM. Ang aming findings ay maraming ang heavy metals doon sa may Calangcan Bay. Kaya itong mga areas na ito, yun ang tinatawag naming mga hotspots. Ang isa pang aspeto ng aming pag-aaral ay tiningnan namin yung mga ang levels ng copper at cadmium sa mga isda at sa mga bivalves, yung mga molos. 2 o 3 klaseng bivalve na nakukuha sa mangroves. At ito yung kinukolekta ng mga mahihirap na mangingisda. Siguro 4 to 5 times a week. Yun ang inuulam nila.
chain na ang mga heavy metals. Nasa tubig, nasa putik, nasa iba't ibang uri ng isda at saka mga hayop sa tabing dagat. Ngayon, meron din kaming mga ginawa na pag-aaral, yung tinatawag na bioaccumulation experiments. Ang isa naming problema dito ay saan ba kami kukuha ng test organisms na walang laman o control na mababa ang level ng heavy metals. Nakakita kami dyan sa Salumagi Island. Merong bahagi ng Salumagi Island na malinis, kaya yung inanalyze namin ng heavy metals ng mga paros na yon, yung Bible na yon, mababa. So yun ang aming source ng control organisms. Tapos itong mga kinuha namin sa Lumagi, inilipat namin doon sa mga hotspots. At talagang verified ang aming expectations na pag nilagay mo yung malinis na bivalves doon sa mga hotspots na ito, talagang kinukuha nila sa putik, kinukuha nila sa tubig yung heavy metals. Kaya nakukonsentrate sa katawan ng mga bivalves. Ngayon, pag kinain ngayon ng tao itong mga bivalves ito, lilipat naman sa kanila, sa kanilang mga katawan. Ito po ang naging epekto sa mga tinapak nilang basura dito sa aming karagatan sa Kalangkang Bay area. At hindi lamang po ito, marami pa pong mga may sakit na dulot po ng tailings na yon. At marami na rin pong namatay, gawa po ng tailings. Okay. Anong pinanggalingan ito? Sa tailings po talaga, sapagkat siya po ay laging kinakain niyang isda ay nangagaling po sa karagatan ng Kalangkang Bay. Doon po huli at doon po sila bumibili ng inuulam nila. The fourth day. The objective is to reach the valley of Magilla-Gilla, where the dam collapsed on December the 6th, 1993. In the middle of the day, we reached the mountainous part of the area. The sun was so strong. I stopped for a while to quench my thirst, looking down below at the pitiful dead river. After a long walk, we reached our objective. When this earthen siltation dam that holds the waste burst on December the 6th, 1993, the impact of the flood severely damaged the villages in the town of Mogpol. Houses were swept away, livestock were killed, and crops were destroyed. The river was transformed into a burial ground of thousands of living creatures, which were buried alive by the rampaging torrent of escaping mine tailings. We move down to the valley where the dead river lies. As I stand where once a lively, healthy river flowed, I experience a strange sensation, the subtle vibration of the natural environment caressing my skin. And all of a sudden, a voice in my higher self says, "This portion of Mother Earth needs treatment. I can be healed. I can live again." Ito yung tubig na nabarahan, yung ilog ng Magilla-Gilla. Dati nagaliguan ng mga bata ito. Lumalim yung tubig na yan. May bahay doon na nalubog yung bahay. Kailan yun? Nangyari? Malaon na, basta nung ulan ng kwan, malubugan ko ng mugpog, palingki. The day has been quite tough. As I lie down on the shore exhausted, the soft colors of the sunset calm my tired eyes. Night has come. While sitting in a cross-legged position, gazing at the beauty of the moon, I close my eyes
and I can feel the strength of this land as its dormant energy pulsates in harmony with my soul. And here again, the next day. Once more, we're passing the mountain of mine tailings. There is no doubt that whenever the heavy rainfall comes, that toxic material will run down to the town. Again, again, and again. After 4 long hours of walking, we finally reached the tunnel. Papuntang saan to? Dolores. Kalangkang. Ito yung tagusan ng tailings. From 1975 to 1991, for 16 years the mine waste was pumped directly into Kalankan Bay through 14 kilometers of pipelines. Placer Dome Incorporated oversaw the dumping of 200 million tons of mine waste directly into the shallow waters of Kalankan Bay, covering corals and seagrasses. Over 80 square kilometers of the bay floor is covered with mine tailings. It is difficult to understand why the government did not act earlier to stop the dumping, because first and foremost, the dumping of the mine waste in the Kalankan Bay area was not covered by their provisional permit to lease. And according to the memorandum agreement issued by the local government, they were only allowed to fill 90 square meters along Kalankan Bay. Palibot-libot niya, bagan niya. Yan ay ko, tapos ay doon ay tayo ng bangka na yun. Batuhan din yun, kapag ano na. Yung killings niya ng ng batuhan dito ay nagtabo ng mga corals na isda. Kaya nauup pa ng isda dito. Naging gala ang mga isda. Dito mga 2 take-off lamang ng salap dito. Kung na balde na yung nagkatakalan ng isda. Ay ngayon wala na. Nalayo na ang isda. Wala nang kwan sila wala na silang pagtago ang mga yungib ng bato. Malipat siya dito sa grade 4. Walang nakinabang, walang isda na dumating dito sa amin. Talagang nasira talaga. Siguro mga 5 years yan, nagkameron na unti-unti na nahuhuli. Yung dating umuhuli na mga 10 kilo, ay mga 1 kilo na lang at kalahati. Kaya nga ni ganun ang sitwasyon, walang mahuli. Yung mangingisda man dito dumadayo. Dayo na sa malayo. 15 kilometers above pa. Para lang makahuli ng isda. Mailagay sa hapagkainan ng mga bata. 44 million pesos ang talagang nakatagdang bayarin ng Mark Hopper sa 5 coastal barangay na apektado ng tailings. Para mabayaran kami, ay sinabi ng Mark Hopper na i-restore ang lahat ng mga motorized and non-motorized bangka since 1996 to 2000. Sa ipinangakong petsa, umabot na ng 3 taon ay hindi pa dumarating yung naturang kompensasyon.